Bumalik na kami ng Pangasinan ng araw din na iyon. Nanatili muna kami dito habang tinuturuan namin sila kung paano ang gumamit at tamang paghawak ng barila. Gusto ko kasi ako ang magtuturo sa mahal ko kaya kahit marami akong dapat asikasuhin ay isinasantabi ko muna at nag-focus muna ako kay Colleen. Kailangan natin bumalik ng Manila. Pinatatawag ka ni Tito tungkol kay matandang Salvatore. Ani Henry, napabuntong hininga ako na malalim. Ano kaya ipagagawa sa akin ng ama ko at kinakailangan ko pang bumalik ng Manila? Maiwan kayo dito, Lian at Janine. Bantayan ninyong mabuti si Colleen at ang mga kaibigan niya. Tatawagan ko na lang kayo kapag nakabalik na kami ng Manila. Huwag niyong kalilimutang mag-update sa akin tungkol sa mga nangyayari dito. Ani ko, nakatingin lamang sa akin ang prinsesa ko. Alam ko malungkot siya dahil kinakailangan ko na namang umalis pero kailangan niya masanay dahil hindi naman maaari na lagi kami magkasama sa isang lugar. Babalik din naman kami agad. Huwag kang mag-alala at hindi ka naman pababayaan nila Lian dito. Ani ko, niyakap niya ako ng mahigpit kaya naman parang ayoko na namang umalis pero kailangan dahil ang ama ko ang nagpapatawag sa akin. Promise, babalik ako agad. Ani ko at tumango lamang siya at hindi pa rin nagsasalita. Hala bestie, para naman isang taon niyang mawawala sa'yo. Ang drama mo ha? Ani ng mga kaibigan niya na ikinatawa ko ng mahina. Hindi niya pinansin ang mga kaibigan niya. Yakap lang niya ako ng mahigpit kaya pilit ko siyang kinakausap para naman maunawaan niya ang sitwasyon namin. Babalik ka agad ha? Anya at nangako ako sa kanya na babalik din agad ako. Mamaya ay tinatawag na ako ni Henry kaya mas lalo kung hindi binibitawan ni Colleen. Please baby, babalik din ako agad. Ani ko kaya unti-unti niya akong binitawan. Pagkasakay namin ng helicopter ay unti-unti na rin itong umangat sa ere at nang medyo mataas na kami ay tuluyan na kaming umalis. At habang papalayo ang helicopter ay papaliit naman ang tingin ko sa kanila. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami ng mansyon nila Henry. Nandito kasi ang aking ama kausap ang ama ng pinsan ko at may importante daw kaming pag-uusapan tungkol sa matandang Salvatore na nagpaharang ng cargo ship namin. Ang matandang naglakas loob na kumalaban sa amin. Sir, nasa library po sila. Ani ng kasambahay nila Henry kaya dumiretso na kami sa third floor at kumatok muna kami bago kami tuluyang pumasok sa loob. Dad, bakit biglaan naman yata ang pagpapatawag mo sa amin? Ha? Ani ko nang pumapasok na kami sa loob. Napatingin kami sa mga dokumentong nakakalat sa table ni Tito kaya lumapit na kami sa kanila. Tingnan niyo mga ito. Nandirito lahat ang mga illegal transactions na ginagawa ni Salvatore at kasama nga dito ang mga plano nila laban sa atin. Ang matandang iyon ay naglakas loob na kalabanin ang organisasyon natin. Nababaliw na talaga ang pipitsug yung matandang iyon. Ani Tito na ama ni Henry. Sa lahat ng Devant ay ang pamilya lamang ni Hans ang lumayo sa kalakaran ng pamumuhay ng mga Devant. Ayaw ng mga magulang ni Hans ng magulong pamumuhay kaya si Hans ay kailanman ay hindi nagkaroon ng interes na sumubok na sumama sa amin kaya ang tanging nagagawa lamang namin ay ang protektahan sila. Paano kayo nagkaroon ng kopya niyan? Hindi ba ang lahat na nangyayari ay dumadaan sa akin? Paano hindi ko nalaman na nagpa-imbestiga kayo tungkol dito? At sino ang taong pinapakilos ninyo sa loob ng bakuran ni Salvatore? Ani ko, hindi ka na namin ginambala dahil nalaman namin na sinasanay mo ng anak na mag-asawang Andrade. Ako ang nag-utos upang simulan na ang pagpapaimbestiga. Ani ng aking ama. Tumango lamang ako at naupo sa upuang nakaharap sa kanila. Tiningnan ko mga dokumentong nakakalat sa ibabaw ng table at isa-isa ko itong pinag-aralan. Anong gusto niyong gawin namin? Tanong ko sa aking ama. You're the king, Venom. At sasabihin mo ang siyang gagawin namin. Ani, Tito. Kumarap ako sa mga tauhan ko at napatingala ako. Muli kong hinarap ang aking ama upang ipaalam ang plano ko. Paghandain ninyo ang mga tauhan natin sa Milan. Siguraduhin nila na malalaman nila ang bawat lugar na pupuntahan ni Salvatore. Darating kami sa Milan at kami mismo susugod sa mansyon nila. Siguraduhin na mahahack nila ang CCTV ng mansyon nila upang makita natin ang lahat na nangyayari sa loob at kung saan nakapwesto ang lahat ng mga kalaban natin. Ayoko masurpresa at maunahan nila ako dahil ikakasal pa kami ng prinsesa ko. Ani ko, napatitig naman sa akin ang aking ama na tila nagulat sa aking sinabi. Napaamo mo na? Gulat niyang tanong at napangisi naman ako. May tatanggi ba sa isang Felix Devant? Ani ko sa ama ko na ikinatuwa naman niya.
Natapos ang mahaba-habang pag-uusap, hindi rin agad ako makakabalik sa Pangasinan kaya nag-message na lang kami kila Lian na sila na muna ang bahala sa mapapangasawa ko. Umalis na ang aking ama, kasama sila dito. Kami naman ay naiwan dito sa mansyon ni Henry upang dito na kami matulog. Gabi na rin naman at may mga mahalaga pa kaming pag-uusapan. Habang nagsasalita ako kay Henry at ipinapaliwanag ko sa kanya ang mga planong gagawin namin, ay napakunot naman ang noo ko dahil hindi siya nakikinig. Napatingin ako sa tinititigan niya kaya natawa ako ng pagak. Ano bang tinititigan mo dyan ha? Ang mga anak mo o ang puwet ng yaya nila? Ani ko na ikinalingon sa amin ng yaya ng mga pamangkin ko. Napatingin siya kay Henry na biglang umupo ng tuwid at sinipa pa ako kaya panaytawa lamang ang maririnig sa akin. Kago, tinitingnan ko mga anak ko. Buti sana kung kaakit-akit yan kaso hindi naman. Anya na mas lalo kong ikinatawa. Naduduling ka na nga kanina kakatitig. Ani ko at nakita ko naman na mabilis umalis ang yaya ng mga pamangkin ko at nagpatulong pa sa kasambahay upang umakyat sila sa itaas. Natakot yata sa'yo, umakyat tuloy. Grabe naman kasi ang titig mo, kala mo inuhubaran mo na. Ani ko, sabay tawa kong muli. Hindi niya ako pinansin at napapailing na lamang siya na lumabas ng kanyang mansyon. Sinundan ko naman siya at inabutan namin ng mga kaibigan namin na nagiinuman. Ang aga niyo namang uminom. Ani ko sa kanila. Inabutan nila ako ng isang beer kaya tinanggap ko naman agad ito. Naupo ako sa bakanteng upuan at tinungga ko agad ang beer. Hindi maalis sa isip ko si Colleen dahil sigurado akong nagtatampo na naman iyon. Nag-message ako sa kanya na hindi ako makakauwi ngayon dahil may importante kaming gagawin pero nag-sin lang siya at hindi naman ako nireplyan. Tinawagan ko siya pero pinapatayan lang naman niya ako ng telepono. Nag-aalala ko kaya tinawagan ko si Lian at nalaman ko nga na galit sa akin ang prinsesa ko at wag na daw akong uuwi kung ayaw ko maging balot ang itlog ko. Kinausap ka na ba ng prinsesa mo? Tanong sa akin ni Nathan. Tumingin lang ako sa kanya. Muli akong tumungga ng beer. Paano kakausapin yan eh? May pa-promise pa siyang nalalaman kanina na babalik siya doon. Eh alam naman niya na ganito na talaga nangyayari sa atin. Laging walang kasiguruhan ng mga oras. Papasok ako bukas sa opisina ko. Marami na akong trabaho na pababayaan. Then sa susunod na araw, travel tayo papuntang Milan at tapusin na natin ang problema natin sa matandang Salvatore na iyan. Tumango lang naman sila at nagpahanda na makakain sa kanilang kasambahay. Hindi pa nga kami naghahaponan pero beer na agad ang nilalaklak namin. Kinuha kong muli ang aking telepono na nasa bulusan ng pantalon ko. Tinawagan ko si Colleen pero sa tuwing mag-ring ang telepono niya ay pinapatay lang niya ang tawag ko. Napasabunot ako sa aking buhok sa sobrang inis. Hintayin mong pagbalik ko at susiguraduhin ko sa iyo na makakatikim ka sa akin ng matinding parusa. Nagtipa ako ng mensahe at baka sakali nang sagutin na niya ako. Asawa ko, huwag ka na magalit sa akin. Marami lang talaga akong dapat asikasuhin dito. Please, huwag ka na magalit. Mensahe ko sa kanya na sana na may pansinin na niya dahil may paawa effect na iyon. Wala talaga. Nagsin lang ulit at wala pang response. Pinatay ko ang telepono ko at ibinalik ko na lang ito ulit sa aking bulsa. Tinignan ko ang aking relong suot. Pinindot ko ang isang button sa gilid at nabuksan ang pinakatakip nito at tinignan ko ang red dot ng tracker ng kwintas ni Colleen. Nasa asyenda lang siya. Nakastay lang ang red dot sa isang pwesto kaya sigurado akong nasa silid lang namin siya. Binabantayan mo na naman si Princess Ellie. Hindi naman yan makakaalis dyan dahil bantay na bantayan nila, Lian. Iniwan mo ba naman sila sa pinakamagaling mong hitman kaya sigurado akong hindi nila matatakasan ang mga iyon. Ani, Henry. Kakain na daw tayo. Bilisan niyo at may pupuntahan pa ako. Ani, Nathan. Hindi ka aalis. Nandito na naman na tayo sa Maynila kaya nagkakaganyan ka na naman. Ani ko na naiinis. Nagmumukha na siyang stalker ni Danica. Hindi ko siya pupuntahan. May sarili akong lakad. Anya. Gago, ganyan din na sinabi mo sa amin nung ulit tayo nandito sa Manila. Hinayaan ka naming umalis pero pinasundan ka namin. Balok ka na talaga. Kailan ba babalik ang memorya mo para bumalik na ang dating Nathan na hindi humingiti at hindi sira ulo? Ang layo mo sa dating ikaw. Dati kapag may babae, kahit gusto mo, lalagpasan mo lang. Ngayon stalker ka pa? Naiinis na ani Henry na ikinatawa ko. Magsasalita pa sana siya pero hinila ko na siyang papasok sa loob para kumain. Nasaan namang anak ko? Tanong ni Henry nang makita niya si Jay na tumutulong sa paghahain. Nasa itaas po. Gusto niyo po ba silang makasama dito para kumain? Ani ng yaya ng mga anak niya. Natural. Kaya ako ngayon nahanap, hindi ba? Hindi ka na nga maganda, tanga ka pa. Ani Henry kaya napapailing na lamang kami dahil alam naming napapahiya ang yaya ng mga anak niya.
Napayo ko na lamang ito at tumingi ng despensa sa pinsan ko. Pagkaalis ng kanyang yaya ay nagsalita naman si James. Dude, wag namang ganoon. Babae yun at nagtsatsagang nag-aalaga sa mga anak mo tapos ganoon mo pa tratuhin? Anya, napapatango naman ako lalo na ngayon na mahirap maghanap ng mapagkakatiwala ang mag-aalaga ng mga bata. Nagtsatsaga siya dahil sa pera. Kung malit ang sweldo niyan, baka matagal na yung umalis. Ani Henry, hindi na nakapagsalita pa si James at napapailing na lamang ito. Hindi naman nagtagal ay lumalapit na sa amin ang yaya ng anak niya habang hawak ang dalawang bata at ang isa naman ay hawak ni Manang. Iniupo nila sa high chair ang triplets at iniharap sa table. Nakatayo lamang sa likod ng yaya kaya kinunutan siya ng noo ni Henry. Tatayo ka lang dyan? Hihintayin mo ba na kumain mag-isa mga anak ko ha? Ang bobo mo talaga. Palibhasa, puro pagpapakyut ang alam mong gawin. Pues, gusto ko malaman mo na kahit na ano ang gawin mo, hindi ang katulad mo ang papatulan ko. Galit na ani niya, kaya napapit lang ang yaya ng mga anak niya at halos maiyak ito sa pagkapahiya. Henry! Sigaw ko ha. Tinitigan lang niya ako ng masama at pagkatapos ay bumalik na siya sa pagsubo ng pagkain niya. Oh, wala naman po akong balak. Nandirito lang po ako para makapag-aral ang kapatid ko. Pasensya na po. Akala ko lang po na gusto niyo na kayo magpakain sa mga anak niyo para naman maramdaman nila na may ama pa rin sila. Anya na ikinagulat ko at napatingin ako kay Henry na akman tatayo dahil sa narinig niya pero agad ko siyang napigilan. Sige na, kami na bahala sa mga bata. Tatawagin ka na lang namin kapag tapos na silang kumain. Ani John, nakatitig lamang ako kay Henry na nagngangalit ang mga bagang at masamang tinititigan ng yaya ng kanyang mga anak. Tinapi ko siya sa balikat at tumugot naman siya ng malalim na buntong hininga. Napapailing na lamang ako. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mawala ang galit niya sa mga mahihirap na babae. Ang tingin niya sa kanila ay katulad ng unang babae na kanyang minahal. Ang katulong ng mga magulang niya noon na ginamit lamang siya upang mahututan ng pera. Sana ay mabago na ang pananaw niya sa buhay at sana ang yaya ng mga anak niya ang karmang babalik sa kanya dahil sa hindi magagandang pagtrato niya rito. Pagkaalis ng yaya, inasikaso naman ni James ang mga pamangkin ko at tuwang-tuwa sila na makita na kumakain na ang mga ito ng solid food. Napabuntong hininga ako. Namimiss ko na ang prinsesa ko at sa pagbabalik ko, susiguraduhin ko na matatanggap niya ang kaparusahang ipapataw ko sa kanya. Sa isiping iyon ay bigla akong napangisi nang may tumamang pritong manok sa mukha ko. Pagtingin ko, ang lahat ay tahimik na kumakain at ni hindi man lamang makatingin sa akin. Sino bumato sa akin ng pritong manok, ha? Galit kong ani sa kanila pero lahat sila ay nagpapanggap na walang alam. Dinampot ko ang manok na nahulog lang naman sa kandungan ko at kinagat ko ito hanggang sa buto na lang ang natira at ibinato ko ito sa kaharap ko na si Nathan. Gago, hindi ako. Yang pinsan mong bumato sa'yo dahil para kang nilalabasan sa ngisi mo habang nakatitig ka sa pagkain mo. Galit na ani sa akin ni Nathan. Napatingin naman ako kay Henry na sa lubong lang ang kilay na tumingin sa akin. Tumayo si James na tila ba nagmamadali at nang medyo nakalayo na ay mabilis na tumakbo paakyat sa hagdanan. Kumanda ka sa akin, sira ulo ka! Sigaw ko at tawanan lamang ang maririnig sa kanila. 5 araw nang hindi ako kinakausap ni Colleen. Kababalik lang namin ng Pilipinas galing Milan. Naubos namin ang kalaban at si Salvatore naman ay ang ama ni Colleen ang naghatod ng kamatayan. Alam kong matindi ang galit sa akin ngayon ng mahal ko pero sisiguraduhin ko na mawawala ang galit niya sa akin mamaya dahil sa gagawin ko sa kanya. Sabik na ako makitang muli ang mahal ko kaya pagbaba pa lang ng eroplano ay helicopter naman agad ang sinakyan namin patungo naman sa Pangasinan. Hindi na ako makapaghintay at lihim ako napapangiti habang naiisip ko ang aking prinsesa. Dude, laway mo umaabot hanggang dito. Malayo pa tayo pero naglalaway ka na agad para kay Princess Ellie. Pangaasar sa akin ni Henry kaya sa inis ko ay tinulak ko siya ng bahagya na ikinagulat niya at pinagmumura ko dahil kamuntika na daw siyang mahulog sa helicopter. Ang drama, samantalang ang layo naman niya para mahulog. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami sa asyenda ni James at halos lundagin ko na ang pababa ng helicopter pero pinipigilan naman ako ng mga kasama ko. Masyado bang gutom ang sawa mo at nagbabadali kang makababa? Ang taas pa natin, gusto mo nang lumundag? Galit na ani Henry. Natawa na lamang ako sa kanya at tinintay ko na lang na tuluyang makababa ang helicopter. Sinalubong naman kami ni Leah na galit sa amin dahil ginawa daw namin silang babysitter. Samantalang sila ang atat ni Jamie na pumunta ng Milan upang sumugod sa kuta nila Salvatore.
Sa susunod, kayo magbantay sa tatlong iyon. Inis na ani Lian. Tumawa lamang ako sa kanya at inakbayan ko na siya habang sabay kami naglalakad papasok sa loob ng malaking bahay. Malaking ngiti ang sumilay sa aking labi nang makita ko ang mahal ko na nakaupo sa sofa at kausap ang mga kaibigan niya. Nagliliyab ang tingin niya sa akin na tila ba galit na galit. Gago, nakaakbay ka sa akin. Tingnan mo mukha niyang prinsesa mo at gusto ko nang patayin. Ani Lian, kaya mabilis kong inalis ang pagkakaakbay ko sa kanya at napakamot ako ng aking ulo. Akma ko siyang lalapitan pero tumakbo naman siyang paakyat sa itaas kaya napakamot ako ng aking ulo at napatingin sa mga kaibigan ko. Mag-iingat ka. Mahusay niyong mawak ng baril at masinta. Baka gawin niyang target ang itlog mo at tuluyan na nga yung maging balot katulad ng banta niya sa'yo. Ani Lian na ikinatawa nilang lahat. Napatingin ako sa mga kaibigan ni Colleen at ngumiti naman sila sa akin. Tumayo si Andrea at inagaw ang baril na nasa tagiliran ko at mabilis niya itong naikasa at pagkatapos ay lumabas ng pintuan at inasinta ang isang bote na nasa malayo at pagputok ng baril kasabay ang pagsabog ng bote at pagkatapos ay nakangising ibinalik sa tagiliran ko ang baril ko. Oh, iba talaga kapag si Lian at Jamie ang nagturo ah. Namamanghang ani James. Ako naman ay napapatango sa ipinakitang gilas ni Andrea. Napatingin ako kay Olga at hinintay ko kung ano naman ay papakitang gilas niya sa akin pero nakaupo lamang ito at nakatitig din sa akin. Napakunot naman ang noo ko dahil tila hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Isang hampas sa balikat niya ang tumama sa kanya mula sa kaibigan niya kaya para siyang natauhan at nagulat pa. Ha? Magyayabang din ba ako? Anya, sabay kamot ang kanyang ulo. Tumayo siya at lumapit kay James. Hinintay namin ang kanyang gagawin pero nakatayo lamang siya sa tapat ni James. Napakamot ng ulo si James at tumingin sa amin. Gusto yata niya ng welcome kiss from me. Taka lang at pupunasan kong nguso ko. Ani James, sabay tulis ng nguso at akma niyang ilalapit ito sa mukha ni Olga nang bigla na lamang umigkas ang siko ni Olga na tumama sa panga ni James na ikinagulat namin. Napatras si James at inihanda ang kanyang sarili. Binigyan ni Olga ng straight punch si James na nailaga ni James pero hindi nailaga ni James ang kasabay na pagsipa ni Olga na tumama sa kanyang sikmura kaya napasa po siya sa kanyang sikmura na ikinatawa namin lahat. Tumayo si James kaya muling inihanda ni Olga ang kanyang sarili. Biglang lumundag si James sa ere ng paikot at isang matinding sipa sana ang tatama kay Olga nang biglang sinabayan ni Lian ang paglipad sa ere at sinalubong ang aerial kick ni James. Kaya sabay silang bumagsak sa sahig. Gago, basic pa lang ang alam niyan. Tapos bibigyan mo na ng aerial kick. Galit na ani Lian. Napahiya ako eh. Nakita mo yung sigurong ginawa niya sa akin, di ba? Inis niyang ani kaya napapailing na lamang ako. Nilapitan ko naman sa Olga na gulat sa ginawa ni James kaya inakbayan ko ito at ginusot ang kanyang buhok. You did good. Huwag mo nang pansinin iyan at ilang araw yung tigang. Ani ko. At ikaw, hindi tigang ha? Bakit? Kanino ka nagpakasawi ng halos 1 linggo ha? Sige, sabihin mo sa akin kung kanino. Sigaw na mahal ko kaya napapakamot ako ng aking ulo. Galit talaga ang mahal ko. Mahihinang tawa naman ang maririnig sa mga kaibigan ko kaya kahit hindi ko sila tinitingnan ay itinaas ko ang t-shirt ko at akma kong kukunin ang baril ko nang matahimik silang lahat. Naglakad ako palapit sa mahal ko pero itinutulak naman niya ako kaya sa inis ko ay binitbit ko siya sa balikat ko na parang isang sakong bigas at pinagpapalo ko sa kanyang puwet habang papaakyat ako ng hagdanan patungong second floor. Salbahe ka ha? Tingnan lang natin kung hanggang saan natapang mo sa gagawin ko sa'yo. Naiinis kong ani. Bitiwan mo nga ako. Baka akala mo natutuwa pa ako sa'yo. Felix, wisit ka. May nalalaman ka pang pa-promise na babalik ka agad tapos 1 linggo ka palang mawawala. Ganun ba yung mamaya mo ha? 1 linggo? Galit niya sigaw sa akin pero naiinis ako kaya hindi ko siya binibitawan at hindi ko pinapansin mga sinasabi niya sa akin. Panay palo ko lang sa kanyang puwetan. Ibaba mo sabi ako, Felix. Kapag ako hindi mo ibinaba, hindi kita pakakasalan. Galit niyang ani kaya napahinto ako sa aking paglalakad at tinignan ang mukha niyang nakasabit sa aking balikat. Huwag mo akong pagbabantaan ng ganyan. Kung ayaw mo makita matinding galit ko. Ellen Andrade. Galit kong ani sa kanya nang hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanyang mukha. Anong galit na sinasabi mo ha? Ang galit ko gusto mong makita? Sigaw niyang balik sa akin. Tinitigan ko siyang mabuti. Ang mga kaibigan ko at ang 2 niyang kaibigan ay nandirito na rin at hinihintay nila ang susunod na mangyayari. Huwag mo akong ipapahiya sa mga kaibigan ko. Helena,
Kung ayaw mong makita ang tunay na ugali ng isang King Venom! Sigaw ko din sa kanya. Nakikita ko ang pag-aalala mga tingin sa akin ng aking mga kaibigan. Kilala nila ako kapag ako ang nagagalit at wala akong sinasanto. Ibinaba ko siya at pagtayo niya sa harapan ko ay isang suntok ang ibinigay niya sa sikmura ko kaya napahawak ako sa tiyan ko at napatingin ako sa kanya. Baby naman, nagbibiro lang naman ako. Masyado ka namang seryoso. Sakit naman ang suntok mo sa akin. Untik na akong panawan ng ulirat. Ani ko habang hawak ko ang aking sikmura. Malalakas na tawa naman ang maririnig sa kanilang lahat, maliban lang sa amin dalawa ng mahal ko. Ang lakas ng loob mo na pagbantaan ako ha? Baka akala mo matatakot ako. Galit niyang ani sa akin kaya napakamot na ako ng aking ulo. Pilit ko siyang niyayaka pero ayaw namang magpayakap sa akin at galit na galit lamang ito sa akin. Andres, wisit ka. Akala ko pa naman sa wakas makikita ko na kung paano ka magagalit sa kanya. Andres ka talaga pagdating sa kanya. Sigaw ni Henry at niliyasan na nila kami habang tumatawa lang sila. Sawa ko, napapahiya na naman ako sa kanila. Hinihingi naman sa pananakit sa akin at baka hindi na ako irespeto ng mga iyon. Wika ko sa kanya habang niyayakap ko na siya. Ang bilis talagang uminit ang ulo ng mahal ko. Para siyang tigre kapag nagagalit sa akin. Alam mo ba, nagalit na galit sa'yo yan dahil hindi ka agad bumalik. Tapos kulang 1 linggo pa kayong nawala. Kaya nagpractice siyang mabuti para pagbalik mo daw, gagawin niyang balot ang itlog mo. Wika ni Andrea na tawang-tawa sa sinabi niya. Napatingin naman ako sa mukha ng mahal ko pero hindi pa rin nagbabago ang anyo niya at galit pa rin sa akin. Gagawin ko talagang balot yung itlog mo, Felix. Hindi ka na nakakatuwa. Lagi ka nalang umalis na biglaan tapos hindi na uuwi. Ibalik mo na lang ako kila mama at papa para hindi ko na nakikita pa yung pagmumukha mo. Galit na niya sa akin. Natawa naman ako at napapailing kaya kinunutan niya ako ng kanyang noo at tinaasan pa ako ng kilay. Anong nakakatawa ha? Inis na wika niya sa akin. Kunwari ka pa kasi na gusto mo bumalik kila mama mo para hindi mo na ako makita pero 5 araw lang naman ako nawala dahil pumunta kami ng Milan upang asikasuhin ng matandang Salvatore na iyon pero nagwawala ka na at akala mo'y pinagtaksilan ka na. Tapos sasabihin mo ngayon sa akin na ayaw mo nang makita ang pinakagwapo kong mukha. Wika ko, sabay tawa ko. Excuse me, sabi ko pagmumukha mo. Hindi ko sinabing gwapo ka. Kapal mo talaga. Anya sabay nguso sa akin. Yun din yun. Di mo lang talaga sinabi ang gwapo ko dahil ayaw mong mabuko kita na baliw ka sa akin. Wika ko kaya isang tuhod ang binigay niya malapit sa sandata ko kaya nagsalubong ang mga kilay ko at binitbit ko siya at dinala sa silid namin. Matitikman mo ngayon na matinding galit ko. Lulumpuhin kita sa kama. Ani ko at pagpasok ko ng silid ay malakas kong isinara ang pintuan at pahagis ko siyang ibinaba sa kama sabay hubad ko ng lahat ng kasuotan ko. Wala nang ligo-ligo pa. Sisira na agad. Pagkahubad ko ng aking kasuotan ay hinila ko naman agad sa paa ang aking mahal at pwersahan kong inalis ang pang-ibaba niya. Tumigil ka, Felix. Hindi ako natutuwa sa'yo. Halimaw ka talaga. Sigaw niya pero inisian ko lang siya. Tumigil ka, Felix. Hindi ako natutuwa sa'yo. Halimaw ka talaga. Sigaw niya pero inisian ko lang siya. Gusto niya makita ang pagkahalimaw ko sa kama? Pues, ipapakita ko sa kanya. Kahit nagpapakita siya ng galit sa akin na hindi ko siya pinapansin. Pinasabik mo ako masyado, kaya papagurin kita ngayon. Bulong ko sa kanya. Akin ka lang, Colin. Ang magnanais na agawin ka sa akin ay palalamunin ko ng bala. Bulong ko sa kanya. Wala akong pakialam kahit nakatakutan mo ako. Ngayon pa lang ay dapat mo nang makilala kung ano ang tunay ko. Hinahayaan kitang gawin ang mga bagay na iyon sa akin kahit napapahiya ako sa mga kaibigan at tauhan ko dahil baliw na baliw ako sa iyo pero kapag may taong pumagitna sa atin dalawa at hinayaan mo lang ito, palalamunin ko talaga ng bala sa harapan mo kung sino man ang lalaking iyon. Kahit kasuklaban mo pa ako, ay wala akong pakialam. Ikukulong pa kita sa loob ng silid at hindi ka na makakalabas pa. Akin ka lang, Colin. You are mine. Tandaan mo yan. Ani ko sa kanya habang inaangkin ko siya. Dahan-dahan please, umuuga ng kama. Bulong niya sa akin pero napangisi pa ako at mas lalo kong binilisan ang paggalaw ko sa ibabaw niya dahil batid kung anumang oras ay bibigay na ang mga screws ng bed frame. Isang matinding galaw ang ginawa kong muli hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang kama sa sahig na ikinagulat ng mahal ko at napayaka pa siya ng mahigpit sa akin at napatili.
Oh God, ang bad mo talaga kay James. Inis niyang ani pero tumitirik naman ang kanyang mga mata. Dahil kahit bumagsak na ang kamay, hindi pa rin ako tumitigil sa paggalaw ko. Nang muli namin marating ang minimiti namin sukdulan, ay napahiga na ako sa tabi niya. Dumaos-dos na rin kami sa sahig at malakas na tawanan ang maririnig sa amin dalawa na nagbibigay saya sa aking puso. I love you so much. Bulong ko sa kanya. I love you too, Felix. Sagot niya at siniil ko na siya ng halik. Napatingin siya sa gawing itaas namin at pinagmasdan ng kama na sira na naman dahil sinadya ko talaga. Lagot ka kay James. Kabibili lang niya yan eh. Anya sa akin at tumawa naman ako sa sinabi niya. Sabi ko sa kanya, ang gusto kong bed ay yung ultimate king size bed frame. Kahit anong gyugyug hindi yun bibigay. Walang langit-ngit, walang paa. Makulit siya eh. Tapos ganito pa rin ang binili. Kaya ayan, napapala niya. Magagastusan pa ulit siya. Napakakuripot, bilyonaryo naman. Nainis kong ani na ikinatawa naman ang mahal ko. Bakit hindi ikaw bumili? E tayo naman ang gumagamit. Mas kuripot ka dahil ayaw mong gumastos. Wika niya kaya hinablot ko siya. Ako? Kuripot? Sige, akong bibili mamaya pero bago yun, may round 3 hanggang round 10 pa tayo kaya manda ka sa akin ngayon. Dahil ang kuripot na ito, ang uubos ng lakas mo. Bulong ko sa kanya at muli ko siyang siniin ng halik. Nakahanda ko sa round 10 mo. Bulong niya, kaya sabay pa kaming napangiti at naghihinang muli ang aming mga labi. Okay, darating kami dyan. Huwag muna kayong gagawa ng kahit na anong hakbang hanggat hindi ko sinasabi. Wika ko habang kausap ko ang tauhan ko sa aking telepono. Na-trace na ba nila ang location? Tanong ni Henry at tumangulang ako. Inutusan ko na rin maghanda ang mga tauhan namin upang makaalis agad kami. Napatingin ako kay Colleen na nakatayo lamang sa may hagdanan at nakatingin sa amin na mabilis na nagsisikilos. Mabilis ko siyang nilapitan at hinalikan ko sa kanyang labi. May laban kami. Dito muna kayo at may magbabantay sa inyo dito. Hindi ka pa pwedeng sumama dahil kulang ka pa sa kaalaman at ayoko may mangyari sa iyong masama. Ayokong masaktan ka dahil baka maubos ko silang bigla. Wika ko. Nauunawaan naman niya ang sitwasyon ko. Minsan gusto na niyang sumama sa amin upang mapatunayan ang kanyang kakayahan pero ako ang may ayaw pa dahil nakikita ko na hindi pa sila handa. Tumango naman siya at pinag-iingat ako. Malaking ngiti ang sumilay sa aking labi dahil napakaswerte ko at may nagmamahal sa akin na isang prinsesa. Ang prinsesa ng buhay ko. Henry, darating sila Calvin, Troy, Dylan at Lester mamaya. Ipasundo mo sila sa mga tauhan ko sa airport. Magagaling sila ng US. Dito na sila didiretso ng Pangasinan. Kaya siguraduhin nila na on time sila sa pagsundo. Wika ko. Sila Calvin ay mga kaibigan din namin na miyembro ng mafia na may mga high ranks sa organization na pinamamahalaan ko. What the hell? Tananong ko sa Calvin noong isang gabi kung tuloy ba ang flight nila papunta dito. Sabi niya hindi na sila matutuloy at sa susunod na buwan na lang. Kako talaga yun at pinaglololo ko na naman ako. Naiinis na ani Henry na ikinatawa ko. Hindi niya alam na ako ang nagsabi kila Calvin na paniwalain sila na hindi pa sila makakarating at sa susunod na buwan pa sila pupunta dito. Baka natapos na mga trabaho nila kaya natuloy sa pag-uwi dito. Wika ko. Nakikita ko sa kanya ang pagkainis dahil si Calvin ay best friend niya pero nagagawa kong kontrolin para mas lalong inisin si Henry. Humanda siya sa akin pagbalik natin dito. Isang bala sasalubong sa kanya mula sa akin. Inis niyang ani at tuluyan na siyang umakyat sa kanyang silid. Sartalo. Bulong ko sa aking mahal, sabay tawa ko ng mahina. Don't tell me na may kinalaman ka na naman dyan ha? Napakasalbahe mo talaga, Felix. Anya sa akin, sabay kagat niya sa balikat ko na kinagulat ko at napangiwi ako habang mabilis akong umaatras mula sa kanya. Babe naman, kailan ka pa naging aso? Ang sakit ng kagat mo. Ani ko sa kanya habang nakangiwi pa rin ako, tinihimas ko ang balikat ko na kinagat niya. Hinabad ko ang suot kong t-shirt na itim at tiningnan ko ang balikat ko at napakunot ako nang makita ko ang malalim na marka ng kanyang ngipin sa aking balat. Tinitigan ko siya ng pagalit pero nagulat ako nang makita ko ang sumilay ng ngiti sa kanya habang nakatitig siya sa aking katawan. Sabay kagat ng kanyang pang ibabang labi kaya napangisi ako at napatingin ako sa paligid. Kumindat ako sa kanya kaya naglakad siyang paakyat sa itaas. Mabilis naman ako sumunod sa kanya at narinig ko mga sinasabi ng mga kaibigan ko. Patay na. Late na naman tayo sa labanan nito. Ibang bakbakan ang uunahin ng leader natin.
Ani James, habang ako naman ay halos patakbo ko ng inakyat ang hagdanan. Pagkarating ko sa pinakamataas ay nakasalubong ko naman si Henry na gulat sa akin at tinitigan pa ako. Bigla niyang iniharang ang katawan niya sa harapan ko kaya napasamangot akong bigla. Hinawi ko siya sabay takbo ko papasok ng silid namin ng mahal ko at naririnig ko pa ang mura sa akin ni Henry na tawa lamang ang isinagot ko. Pagkapasok ko sa aming silid ay nakahiga na si Colleen sa ibabaw ng kama na walang kahit na isang saplot kaya mabilis kong nahubad ang lahat ng kasuotan ko at agad ko siyang pinatungan. Sinil ko siya ng halik habang naghumindig na ang pagkalalaki ko. "You're a bad girl," bulong ko sa kanya habang patuloy ang pagkilos ko. Para kaming lagi nasa honeymoon na walang kapaguran sa pag-angkin ng bawat isa. Nang marating namin ang sukdulan ng kaligayahan, ay tila ba pagod na bumagsak na lang ang katawan ng mahal ko sa kama. "Wait for me tonight. Papagurin pa ulit kita. Teaser lang to, baby. Dahil may lakad kami ngayon. Mamaya ng full, triple X-rated movie natin." Ani ko sa kanya na ikinatawan niya ng mahina. "Hihintayin kita. Maliligo na agad ako mamaya at maghihintay lang ako sa pagbabalik mo. Mamaya." Wika niya at muli ko siyang siniil ng halik at tuluyan ako nagbihis at bumaba ng unang palapag.